Ang ikalabing-tatlong kabanata ng El Filibusterismo, ang klase sa pisika. Ipinapakita sa kabatatang ito ang kalagayan ng edukasyon sa ilalim ng pamahalaang kolonyal, partikular sa pamantasan ng Santo Tomas. Bagamat malinis at maayos ang silid-aralan, maluwang, maliwanag, at presko, wala itong sapat na kagamitang pampapaturo. Ang pisara lang ang gamit sa pansalin at pagsasanay, at wala ni isang guhit, modelo o visual aid para makatulong sa pagkatuto. Kahit ang mga kagamitan sa laboratorio ay hindi pinapagamit sa mga mag-aaral, bagkus ay ipinapakita lang mula sa malayo, minsan sa isang taon. Ang mga kagamitan daw ay inilaan para sa aktual na pag-aaral kundi para sa ipinagmamalaking imahe ng pamantasan sa mga dayuhan at opisyal. Ang asignaturang pisika at kemika ay itinuturo ni Padre Milon, isang batang Domenicong propesor na seryoso ngunit tila hindi tunay na interesado sa kanyang asignatura. Mas gamay niya ang filosofiya at kadalasang nagpapakita ng pagdududa at pangungutya sa mga modernong teorya sa agham. Pinupunan niya ang mga Heswita, lalo na ang mga astronomong si Chiche, at ginagawang biro ang ilang siyentipikong ideya. Bagamat itinuturing siyang matalino at iginagalang ng mga Dominiko, kulang siya sa praktikal na karanasan at hindi niya binibigyan ng halaga ang tunay na pag-unawa ng kanyang mga mag-aaral. Ang kanyang paraan ng pagtuturo ay nakatuon sa pagsasaulo at hindi sa lohikal o praktikal na aplikasyon ng kaalaman. Kapag hindi alam ng estudyante ang sagot o mali ang pagkakasabi, ginagawa niya itong katatawanan sa klase. Isang halimbawa nito ay ang estudyanteng tinawag niyang antukin, na pinaya niya matapos hindi makasagot ng wasto sa isang tanong tungkol sa mga uri ng salamin. Pinatunayan nito ang kawalan ng malasakit ng ilang guro noon sa aktwal na pagkatuto ng mga estudyante at ang kanilang pagpapalaganap ng takot at kahihiyan sa halip na pag-unlad ng kaalaman. Ang mahalagang konsepto. Inilalarawan ng kabanatang ito ang kalunos-lunos na kalagayan ng edukasyon sa panahon ng Kastila, kung saan sa kabila ng pisikal na kaayusan ng silid-aralan, kapupunan ng kagulangan sa makabuluhang gamit at metodolohiya sa pagtuturo, samantalang ang mga propesor tulad ni Padre Milon ay higit na nagpapalaga sa pagsasaulo kaysa sa pag-unawa. Kaya't, nagkakaroon ng sistema kung saan ang mga mag-aaral ay natututo lamang ng takot, panggagaya at pang-uuto, hindi ng agham o lehikong pag-iisip.